Hello po, happy Sunday po. Ngayong araw po na to ay sisimulan ko ang series na Engineering in the Bible. Akala po ng iba sa atin na ang Bible is para sa religion, ang Bible is para sa pagpapakabait lang, ang Bible is para lang sa salvation, para lang makilala natin si Kristo. Ang Bible po ay napakayamang libro. Ito po ay sabi nga sa Book of Timothy, na ito ay pwedeng gamitin sa pagtuturo, pwede sa training, pwede sa rebuke, for correction, and for the training so that the man of God will be made perfect. So, na-amaze po ako sa Bible nung kumuha po ako ng civil engineering. Ang dami pala na makikita mong lesson dito and very consistent. Na kung ito ang ginawang pundasyon ng learning natin, is marami sanang maliligtas na buhay, marami sanang sakuna na hindi nangyari. So, simulan ko po ngayon sa Matthew 9:16. Ito po ay tuwing Sunday na series natin, mag-share po ako ng engineering lessons na makikita sa Bible. Ngayon po, structural engineering na makikita sa Bible. So sa Matthew 9:16, ang sabi dito, no one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. So hindi mo daw tatagpian ng lumang damit yung bagong damit, o bagong damit yung lumang damit kung nasira. So ang ibig sabihin, dapat yung pagsasamahin mong materyales bagay. Ano po? So para mas klaro po sa inyo na yung structural engineering lesson na yan, ganito po yan. Halimbawa, itong damit kong po ito nasira. Isa to sa mga paborito kong polo po, So halimbawa, ito nasira. Siyempre, di po ba pagka paborito natin damit, hindi natin basta-basta tinatapon yan, di ba? So i-repair po natin yan. Halimbawa, kung napunit po yan, ano po ang ipantatahi ko sa tela na to? So, para maintindihan po natin yung lesson, halimbawa, tahian ko to ng isang bagay, materyales na hindi bagay. Halimbawa, tahiin ko to ng number 16 GI wire. Ano po? Para matibay. Ano po? Kapag ka ito po ay tinahi ko ng GI wire, ano pong mangyayari? Titibay ba siya? Kasi matibay yung GI wire para sure, di ba? Common sa atin yung salitang para sure. So meron pong mas mataas na rule dyan, yung rule of bagay. Ito po yung lesson ng Matthew 9:16. So ang mangyayari pag yung punit nito, tinahi ko ng GI wire, ang mangyayari, yung GI wire mismo ang sisira lalo dun sa tela. Bakit po? Kasi yung GI wire at saka yung tela ng polo ko, hindi sila bagay. Masyadong malakas yung GI wire kumpara dito. No po? So, ang mangyayari po, kung mapapansin nyo po sa concrete design, yung mga civil engineer po na nag-aral ng concrete design, di ba meron tayo sa USD, Ultimate Strength Design, na rule ng raw maximum. Ang raw maximum po, ang raw po, yan po yung ratio ng area ng bakal sa total area ng concrete section. No po? So halimbawa, 3 bakal na tagdotag di 16. So computein mo yung area niyan. Tapos i-divide mo siya ng area nung beam. Halimbawa yung beam ay 300 by 500. So 500 effective depth. So i-divide mo yung area ng bakal dun sa area ng concrete, then yun po yung raw. Now, so it means dahil area ng bakal yan sa area ng concrete, mas mataas ang raw, mas malaki ang area ng bakal. No po? So, madalas sa atin dun sa mga hindi masyadong naintindihan tong lesson sa Bible na to, mismong mga civil engineer nagbabiolate dito minsan sa application ba. So, na-attempt sila dun sa salitang, sige dagdagan mo na para sure. Hindi po lahat ng karagdagang bakal nakakatulong sa structure. May mga pagkakataon na yung dagdag ng bakal mas makaka-perwisyo. No po? Now, di po ba ang pinaka raw maximum is only 75% of raw balance?
Ano po yung raw balance? Ang raw balance po, yan yung ratio ng steel to ratio ng concrete na yung steel at saka yung concrete sabay mag-yield. No po? And that is delikado po sa isang structure. Yung mga civil engineer dito, sundan na lang po yung series ko sa reinforced concrete design. Ang pinapakita ko po dito, nasa Bible to. No po? Isang mahalagang lesson sa Bible, yung tinatawag na law of balance or rule of balance. Kailangan balanse po. No po? So, kapag ka lumagpas ka sa raw maximum, una, uneconomical po yung section. No po? Yung mga civil engineer, maintindihan ako dyan. Pero ang hindi na i-consider na isang kadahilanan, which is ito talaga yung dahilan. Kapag ka kasi lumagpas ka sa raw max, based on studies, pagka lumagpas ka sa raw max, yung bakal mo sobrang dami na. Masyado nang malakas yung bakal kumpara sa concrete. Para na yung GI wire saka itong damit na to, hindi na bagay. So ang mangyayari pag sobrang lakas nung isa, sisirain niya yung kasama niya. Imbis na tulungan niya, sisirain niya. No po? So kaya dapat yung bakal at saka yung concrete bagay. Balanse po dapat. No po? Sa tao din. Pag ang babae masyadong gwapa, tapos ang lalaki masyadong hindi gwapo, no po? Hindi bagay. Kasi magkakaroon ng problema silang parehas. Yung babae bandang huli ikakahiya yung lalaki, o yung lalaki bandang huli masyadong magkakaroon ng insecurity, hindi magiging maganda ang kanilang pagsasama, di po ba? Now, may isa pa po. Kung mapapansin nyo po napapansin nyo po, isa sa common architectural design ng building yung Twin Tower. Maraming nag-aakala na ang Twin Tower ay isang architectural design lang. Hindi po, ito po ay structural design, no po? Halimbawa, pagmasdan nyo po to. Kunwari, ito po yung building. Okay, syempre, ito yung pundasyon, nasa ilalim, no po? So, pagmasdan nyo po yung shape, kung ang building ganito masyadong mahaba kumpara sa thickness niya, okay? Nakatayo siya. Now, alam natin po itong building na to, ito po ay medyo mas malambot dito sa direction na to kesa po sa direction na to. Ano po? Nakuha nyo po? Okay. Now, ang problema ng ganito, ito po ay yung moment of inertia na tinatawag. Yung moment of inertia niya sa direction na to compared sa moment of inertia niya sa direction na to, yung moment of inertia represents the stiffness, no po? Stiffness is I over L, no po? So, ibig sabihin, ang stiffness proportional sa moment of inertia. So, itong section na to na masyadong mahaba compared sa width, masyadong mataas ang moment of inertia niya dito kumpara dito. So kaya pag ito is pinalo ng earthquake in this direction, ganito ang mangyayari, malakas ang sway. Ang iisipin natin, mas malakas etong section na to kung ang earthquake is in this direction. Ang totoo po niyan, mas malamang itong building na to bumagsak sa earthquake in this direction kesa po sa direction na to. Bakit po? Kasi po kung siya ay papalo dun sa weaker direction, ang nangyayari yung building sasayaw lang. You follow? Now, ang pinaka problema kapag ka siya ay pumalo in this direction, ang akala po natin is matibay siya in this direction, right? Totoo po yun. Pero because of the imbalance dito sa direction na to, saka sa direction na to, dahil masyadong mataas yung I niya dito kesa dito, ang mangyayari ganito po. Pagpalo po ng earthquake, ito pong mangyayari. Yung building po mag-twist. No po? Magkakaroon ng twisting yung building. So, yung building is nasasubject dun sa tinatawag natin na torque, which the building may not be designed against or to resist against. No po? So, yung po, yung rule of balance.
So hindi po pwede na ang structure masyadong malakas sa isang direksyon kesa sa isang direksyon. Yun po yung tinuturo ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 9:16. No po? Isa sa mga pwede nating pag-applyan nung turo na yon. No po? So, dito ang ginagawa ng structural engineer dahil ang requirement is ganito. So, ang requirement yung area na yan, then ang ginagawa, pinuputol natin yan sa gitna. Pwedeng sila ay magkasama architecturally. Ibig sabihin, merong pathway from one building to another building. So, basically, gumagawa tayo ng dalawang structural building pero isang architectural building, no po? So it means yung framing ng isang building saka yung framing ng isang building magkahiwalay. So ang mangyayari kapag ginawa natin po yun, in turn, yung strength nito saka strength nito hindi na maglalayo. Kaya pag hinampas ng earthquake dahil balanse halos yung strength nila, yung ating building, pag pinalo ng earthquake, magsasayaw na lang po. No po? Yung po, yung tinatawag na rule of balance. Marami pong building na bumagsak years way back before hanggang ngayon po. No po? Merong namimiss yung ibang structural engineer na dito sa tinatawag na law of or rule of balance. Nasa Bible po yan, dapat ang mga structure balanse. The more balance it is, the more stable it is. Napapansin niyo po ba sa column yung strength reduction factor? Mas malaki ang phi kapag ka circle, di po ba? So mas konti lang ang allowance pag circle dahil stable yan, symmetrical. Pero habang siya ay lumalayo sa shape ng circle, naging rectangular, yung phi mo bumababa. No? So, kasi po, yan ay nalelesen ang kanyang balance. The more balanced a structure, the better. Parang tao po. Di po ba ang tao balanse? Okay? So, ang tao is a perfect example kung paano tayo gagawa, paano natin i-design ang framing ng isang building. So, ituturo ko po yan sa mga susunod na bahagi ng nitong series natin ng Engineering and the Bible tungkol sa design ng shear wall. So, kita-kita po tayo, the Bible cannot be wrong. It is full of lessons including engineering. Let us learn from it. See you po.